I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga babayan. Meron tayong upload videos, updates. So, ang updates natin tungkol na naman dito sa umuugong kuno ng mga kudita-kudita. Ayan, sinasabi ko sa inyo hindi talaga sila titigil. Bakit? Ito yung sinabi ni Secretary Gomez 2 hours ago, November 3, 2025 today. Walang confirmation ng ugong-ugong na kudita laban sa Marcos administration. Ito ang hinahayag ni Presidential Communication Office Acting Secretary Deb Gizon sa harap na hindi matapos-tapos na issue ng destabilization sa Marcos administration. Oh, yan. 'Di ba? Grabe, ang tindi nyo. Wala kayong katigil-tigil. Sabi po ng Abante, ayan ogong-ogong na kudita, malabo. Sabi po na Secretary Dave. Alam nyo guys, sa totoo lang, sabi ko, hindi talaga sila titigil. Mayroon at mayroon silang gagawin. Sino nga ba ang mga tao na ito na gusto talaga patalsikin ang Pangulong Marcos Jr.? Sino nga ba? Ay, di ba mga Duterte? Nakita nyo mga placard nila? BBM resign. Tingnan mo yan si Silis. Lumulubo yung liig niya sa kasisigaw. Marcos resign, sabi niya. Kaninong grupo yan? Di ba kay Sara Duterte? Alam naman po natin guys, ano naman ang intention nila? Pabagsakin ng Pangulo. In what way? Anong reason? Anong legal basihan? Wala Ano yun? Pang sariling interes mo lang, patalsikin ng Pangulo? Na alam nyo na mas delikado yung pinagagawa nila? So ngayon, inaawitan nila yung sandatahang lakas para makipag-join sa kanila. Pero hindi mangyayari guys. Ilang beses nila gustong tangkain, patalsikin ng Pangulo. Wala, hindi mangyayari talaga. Bakit? Kasi naman, ang tao ay gising na. Guys, remember, rally ng INC. Kung paano nila pinahiya si PBBM. Mismo kapatid pa. Pinahiya nila ang Pangulo. Winalanghiya nila ang Pangulo. Inaalipusta nila. Binabastos nila. Tingnan nyo. May nangyari ba? Wala. Ito. Another rally na naman. November 30. Remember guys, ang nagrarally niyan is Dilaw at saka DDS. Mga kalaban ni PBBM. Biro nyo, pinagtutulungan? Nag-iisa lang ang Pangulo? Laban sa maraming? Diba? Tingnan nyo, mga dilaw yan at DDS. Anong ginagawa nila? Binabastos nila ang Pangulo, inaalipusta nila. Ang iban, pinagmumura ang Pangulo, kay sikawatan ko My goodness, saan ka makakita ang isang Pangulo nag-expose ng anomalya, ng nanakaw na sa kaban ng bayan? Dekada na po yan Dekada. Galit sila sa Pangulo kasi siya ang nagbisto, siya ang nag-expose dahil marami siyang babanggain. Yun yan pa ang dahilan kung bakit naglunsad sila ng rally. 'Di ba? Baka sakali maibalik yung 1986 people power, 'di ba? Pero tingnan niyo naman ang rally nila, guys. Dilaw at saka DDS. May nangyari ba? Wala. Hindi na po dinadagsa ng tao. Even the Dilaw. Even the Dilaw, hindi na po dinagsa na. Kasi nadala na sila nung 1986. Walang nangyari sa bansa. Kulilat, bagsak ang ekonomiya, as in wala. Walang nangyari. Ang dami mga Pilipino nagkipagpuntahan sa ibang bansa para mag-OFW. Biro nyo yun? You see? Saan kayo makakita niyan? Tapos ito na naman, magkukudita-kudita. If ever totoo yung mga ugong-ugong. Ay, nako. Ano kaya mangyayari sa bansa na ito? Baka mas malala kaysa sa 1986, di ba? Mag-isip-isip kayo. Kung alin pa na mayroon tayong Pangulo na talagang, kung saan na mayroon tayong Pangulo na very effort yung kanyang ginawa, very hands-on, focus kung paano solusyonin ang problema ng bansa na matagal na. Ngayon, gusto niya malinisan ang mga
ang pamahalaan dahil dekada na po ang pagnanakaw. Ben, si Digong, sinabi niya po yun, DPWH, number 1 ang problema, nakawan. Pero may ginawa siya. Ang daming nangungurak talaga sa DPWH. Sabi ni Digong, sa mga ghost project na sinasabi niya, panahon pa niya. Pero anong ginawa niya? Wala. As in. Di ba? As in, wala. Oh, napabayaan. So, ibig sabihin, yung mga taong sangkot na yan, sa panahon niya, siya rin yung mga tao hanggang ngayon sa panahon ni PBBM. Oh, so ang Pangulo siyempre nagtaka. Bakit ganun? Oh, nag-imbestiga. Ngayon nag-imbestiga siya. Naglikha siya ng isang independent commission. 'Di ba? Tapos ang palabas niyo, siya pa ang masama, siya pa ang nagnakaw. O lumalabas dito yung mga kaalyado ng Impacta. You see? Si PBBM ang pinalabas, pati yung anak niya, pati speaker, pati FL. Grabe. Very obviously black propaganda para tuluyang sabihin ang Pangulo totoong nagnanakaw. Ay nako, ewan ko sa inyo. So yun guys, para kompleto detalyado, panoorin nyo po ang sinabi ni Brigadier General Jason. Eto na, don't forget to like it, the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Babus! Thank you, ma'am. Napapanahon. Yung destabilization, unang-una, the Philippine Army, itong brigade, yung AFP will not join in any unconstitutional move. And destabilization isa doon. So, may mga ganyang balita, pero hindi po yan, hindi yan magpa-participate ang inyong Philippine Army sa mga nananawagan na pugilos na or kailangan ihinto na po natin yan kasi hindi po yan, hindi magpa-participate ang Philippine Army dyan. Yung kudeta noong 1987, 1989, magulo. Bumagsak yung ekonomiya ng natin. Tama. Ng bansa natin. Hindi rin wala rin naman nangyari. Kagagawa ng dilaw yun. Yung sinasabi niya ng mga hanggang ngayon, ganito pa rin yung natin. Bakit kailangan pa yung military? Yung sinasabi ni Secretary Teodoro, ni SND, yun ang tama. Pagtibayin natin institution. And hindi palaging kailangan sa mga ganitong problema ang military na solution. Nakakausap ko ma'am yung mga retirees, marami dito sa In fact, some of them is also calling for that. Pero hindi sila taga dito sa Negros Oriental. Meron kasi mga groups, mga Bible groups. And yun, kung ano yung sinabi ko ngayon, sinabi ko sa kanila. Sir, hinto nyo yan kasi pagod lang kayo. Hindi makikialam yung military natin dyan. Hindi kami magpa-participate dyan. We're just observing, nandito lang kami. Gagawin namin yung trabaho namin. We will just run after yung CTGs para matapos na, sir, yung sa kabundukan. Yun yung focus ng trabaho namin at hindi yung kung ano-anong mga bagay na lalong magpapahirap sa bansa natin.